Alexa's POV. Magkahawak kaming pumanhik sa itaas. Sakto naman nakasalubong namin si Lolo Rafael at Diego sa hallway. There you are, couples. Kanina ko pa kayo hinahanap. Nakangiting sabi ni Lolo Rafael. Why, old man? Masungit na tanong ni Jovan. Tinapik ko naman siya sa braso kaya napatingin siya sa akin. Umiling ako at pinanlakihan siya ng mata. Nagsisimula na naman siyang magsungit. Alam niya naman na bawal ma-stress si Lolo Rafael. Yun lang ang reaksyon niya. Well, hinahanap ko kayo dahil ibibigay ko sa iyong folder na ito, Alexa. Sabay lahat ni Kuya Diego ng folder sa aking harap. Kinuha ko naman yun agad gamit ang isa kong kamay dahil ayaw pa rin bitawan ng asawa kong isa kong kamay. Basahin mo yan, iha, para magkaroon ka ng idea sa kumpanya. Malaki ang may tutulong nun sa'yo. Bukas na bukas pala'y pupunta na tayo sa kumpanya para ipakilala ka sa lahat. So be ready and read that, okay? Napamaang ako. Bukas na po agad, Lolo Rafael. Kinakabahan kong sabi. Kaya ipapakilala kita sa lahat at para maging pamilyar ka sa kumpanya. Sisimulan ko na rin ang pagtuturo sa iyo ng mga dapat mong malaman at gawin. Oh my gosh, bakit ang bilis naman? Hindi pa nga ako ready eh. Naramdaman ko naman ang paghigpit ng hawak sa akin ni Jovan, kaya nabaling ako sa kanya. You can do it, wife. Malambing niya saad tapos ngumiti. Nagkatitigan kaming dalawa hanggang sa napangiti na rin ako dahil nakakahawa ang kanyang ngiti. Kaya ko to, hindi ko ipapahiya ang asawa ko. Isang malakas na singhap ang nagpabalik sa aming wisyo. Sabay kami napalingon ni Jovan kay Lolo Rafael na gulat ang itsura. Hindi siya makapaniwalang nakatingin sa kanyang apo habang tinuturo to. Why are you reacting like that, old man? Is what I saw is true? You smile? Nalalaki ang matang sambit ni Lolo Rafael. Natawa lang ako ng mahina. OA. Masungit na sagot ng aking asawa. Napansin kong namumula ang tenga nito. Hala, nahihiya ba siya? Ang cute palang mahiya ng isang Jovan. Hindi yun OA. Sa tinagal-tagal ng panahon. Ngayon ko lang ulit nakita ang totoo mong ngiti. Goodness. Sabi na nga ba't si Alex ang magpapabago sa'yo? Hindi talaga ako nagkamali na ipakasal kayong dalawa. Hay, salamat naman. Napahawak pa sa kanyang dibdib si Lolo Rafael at naiiling na nangingiti. If you're done, old man, aalis na kami. I will stick back my things. Iritadong sambit na ni Jovan. Namumula pa rin ang tenga nito. Oh, okay. Binigay ko lang talagang folder kay Alexa para basahin niya at para makapaghanda bukas. Sige na, masayang tura nito. Saka sila tumabi ni Kuya Diego para makadaan kami. Tumango lang ako sa kanilang dalawa bago kami naglakad ni Jovan. Kaso hindi pa man kami nakakalayo na tumigil siya at binalingan ulit sila Lolo Rafael na nakamasid lang naman sa amin. Anyway, old man, kakausapin ko si Mark. Siya ang magiging sekretary ni Alexa para may gumagabay sa kanya sa kumpanya. Pahabol nito. Alright, if that's what you want. Walang problema, lalo na kung dyan magpapanatag ang kalooban mo. Tumango lang naman si Jovan bilang sagot. Ako naman ay ngumiti sa kanila at bahagyang yumuko. Kindat at ngiti lang naman ang sinagot sa akin ng matanda. Bigla tuloy akong nahiya at humarap na sa unahan. Pagpasok sa kwarto ni Jovan ay nakita ko agad ang mga maleta namin at mga paper bag na pinamili niya sa akin kahapon. Nilapag ko muna sa bedside table ang folder na binigay ni Lolo Rafael at nagsimula ng ayusin ang gamit ko at gamit ni Jovan. Pero syempre, inuna ko muna ang gamit ng aking asawa dahil mamayang madaling araw na ang flight niya. Habang tinitiklop naman ito sa kanyang laptop at kung ano-anong papeles na dadalhin niya. Busy kami pareho at walang inika nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nang tingnan niya kung sino ang caller, ay tumayo ito't binalingan ako. Wife, sasagutin ko lang itong tawag. Tumango naman ako. Bago siya umalis ay nilapitan muna niya ako at hinalikan sa aking ulo. Hindi ko tuloy maiwasang hindi mangiti. Ang sweet. I'll be back. Okay. Tumalikod na siya saka sinagot ang tawag. Yes, Ventura. Any update? Si Mark palang tumawag. Dumiretso to sa pinto at lumabas na. Mukhang importante ang kanilang pag-uusapan. Masaya kong ibinalik ang atensyon sa paglalagay ng damit sa maleta ni Jovan. Sana tuloy-tuloy ng ganitong setup namin. Jovan's POV. Anong balita sa pinapagawa ko? Tanong ko kay Ventura nang makalabas ako ng silid namin ni Alexa. Dumiretso ako sa veranda para doon kausapin si Mark.
Confirm, si Monica Gonzaga nga ang isa sa mga investors niyon sa Malaysia na kailangan mong makausap. aka Blood, ang leader ng Red Organization. Good. Ako nang bahala sa kanya. Hindi naman ako kilala ng babaeng yan bilang king. Yeah, but be careful with her. Kapag may nagustuhan yung nagwapong lalaki, nilalandi niya. Baka isa ka sa matipuan nun, mahirap na. Remember, she is the girl who likes you in the underground. Even if she hasn't seen your face yet, she is crazy about you. Nagtimbagang ako. Yeah, ang babaeng malakas ang loob na lumalapit sa akin kapag nasa underground. Yeah, that crazy slut. So be careful. Ibang-ibang katauhan niya kapag siya si Monica Gonzaga. Kilala siya bilang good at business. Feared and famous woman. Yeah, don't worry. I know what to do. Anyway, I have a favor. Sure, what is it? Please, ikaw nang bahala kay Alexa habang wala ako. At simula bukas, ikaw nang sekretarya niya. Siya munang papalit sa akin sa kumpanya habang wala ako. Turuan mo na rin siya ng mga bagay na hindi niya pa alam. Iiwan ko siya sa Ventura. Alam mo nang gagawin kapag may nananakit sa kanya. Seryoso kong sambit. Si Mark lang ang maasahan ko pagdating sa kaligtasan ni Alexa. Kahit hindi ako kilala ng mga tao na isang mafia boss, marami pa rin akong kalaban sa business world. Kaya kailangan pa rin may bantay ang asawa ko. Mahirap na, baka habang wala ako gantihan nila si Alexa. Ayoko may mangyaring masama sa kanya. Hanggat maaari itatago ko sa kanya ang tunay na pagkatao ko. Areglado, King. Ako nang bahala kay Ma'am Alexa. Babantayan ko siyang maigi at tuturuan ang dapat niyang gawin. Good. Tatawagan na lang ulit kita mamaya kapag nasa airport na ako. Alright, King. Bye. Binaba ko ng tawag. Saka bumuntong hininga. Kailangan matapos ko kaagad ang trabaho ko sa Malaysia para makauwi agad ako dito. Bala kong isama si Liam at maiwan si Mark dito sa Pinas para bantayan si Alexa. Nanatili pa ako ng ilang minuto sa veranda bago napagpasyahang bumalik sa kwarto para tulungan si Alexa sa pag-eempake ng damit ko. Mamaya ko nalang tatawagan si Liam. Alexa's POV. Binaba kong binabasang folder. Bago nagunat ng katawan, bumaling rin ako sa bedside table para tingnan ng oras. 4:00 ng madaling araw. Siguro malapit na si Jovan sa Malaysia, kanina pa siya umalis dito mga 1:30. Sabi niya private plane na Silverio ang kanilang gagamitin ni Liam para mabilis. Bago nga siya umalis kanina, niyakap niya ako ng mahigpit at binilinan pa ng kung ano-ano. Napansin kong paper bag na binigyan niya sa akin. Kinuha ko yun para buksan na. Sinilip ko lang na makasito kanina. Nanlaki ang mata ko na matitigang maigi ang karton ng cellphone. Kanina hindi ko kaagad napansin kung anong klaseng phone. Ngayon ay para ako mahihimatay. Latest phone ng Apple. OMG! Dali-dali kong binuksan ang box. OMG, ang ganda! Nanginig kong kinuha ang cellphone at inopen to. Gosh! Sa tanang buhay ko, ngayon pa lang ako makakahawak ng ganito kamahal na cellphone. Nang bumukas ay napamaang ako. Natulala na lang sa screen ng phone. Ang picture sa lock screen ay picture namin ni Giovanni. Nasa Subic kami. Pinasa pala niya dito at ginawang lock screen at wallpaper. Maya-maya, isang kinikilig ng ngiti ang sumilay sa aking labi. Hindi ko alam na may isip ng ganitong klaseng bagay. Napaka-sweet naman. Maingat na nilapag kong cellphone sa bedside table nang matapos ko siyang malagyan ng ibang apps. Sinave ko rin ang number nila Mama at Lolo Rafael. Binalingan ko ulit ang folder para ayusin. At itabi, ipagpapatuloy ko na lang mamaya sa kumpanya ang pagbabasa nito. Marami akong nalaman about sa Silverio Empire. Halos lahat pala talaga ng business hawak na nila. Sobrang yaman talaga ng mga ito. Nabasa ko rin na noong hawak ni Lolo Rafael ang kumpanya, muntikan itong bumagsak. Pero dahil sa kanyang apo na si Jovan, nagawa ng paraan at mas lalong lumakas ang Silverio Empire. Nilapag ko sa bedside table ang folder bago nahiga. Kailangan magising ako ng 7 a.m. para makapag-asikaso dahil 8:30 dapat nasa kumpanya na ako. Kinaumagahan, papungas-pungas akong bumangon nang makarinig na mahinang katok. Wala pa sa wisyo na bumaba ako ng kama para buksan yun at silipin kung sino. Pagbukas ko, ang nakatinging siling ang bumungad sa akin. Good morning, Mama Alexa. Pinapagising na po kayo ni Don Rafael para sabay-sabay na daw po kayong kumain ng umagahan. Sabay din daw po kayong pupunta sa kumpanya. Dahil sa sinabi niya, ay biglang nabuhay ang diwa ko at nanlaki ang mga mata. Oo nga pala, ano oras na ba?
Mag-aalas 8 na po. Oh God, malilita ko. Sige Ling, susunod na lang ako sa baba. Thank you. Hindi ko na hinintay ang kanyang sagot. Sinarado ko na kaagad ang pinto at patakbong dumiretso sa CR para mabilisang maligo. Wala pang 10 minuto nang matapos ako at dali-daling kinuha ang dress na isusuot ko. Hinanda ko na ito kagabi pa lang. Meron itong kasamang blazer. Pang-office girl naman ang peg niya kaya okay na to. Bukas na lang ako babawi ng OOTD. Iyon kasi ang bilin sa akin ng asawa ko. Dapat presentable akong haharap sa lahat. Sinuot ko ang 2-inch heels na binili rin sa akin ni Jovan noong nasa Subic kami. Pati ang sling bag na paglalagyan ko ng cellphone ko at ibang abubot, light makeup lang ang ginawa ko. Tapos sinayaan ko na lang munang nakalugay ang buhok ko. Medyo basa pa naman to. Nang makontento ako sa ayos ay hinablot ko ng bag ko at madaling lumabas ng kwarto. Kung kailan naman importante, doon pa ako na late ng gising. Napasarap ang tulog ko. Hinihingal pa ako na makarating sa dining area. Lahat tuloy sila ay napabaling sa akin ng tingin. O Iha, nandiyan ka na pala. Sit down and eat your breakfast. Napalunok naman ako bago humakbang papalapit sa kanila. Sorry po Lolo Rafael. Kung nalita ko ng gising, madaling araw na po ako nakatulog dahil binabasa ko po ang folder na binigay niyo sa akin. Nahiya't medyo kinakabahang sabi ko. Ngumiti lang naman si Lolo Rafael. It's okay, I understand Iha. Ipapakilala lang naman kita sa board at mga empleyado ngayong araw. Hahayaan kitang maging pamilyar muna. Oo nga pala. Nandun na si Mark ang iyong magiging sekretary. Inaasikaso na niya opisina mo. Sit down at kumain na tayo. Tumango ako bago tumabi kay Eliza. Lumapit naman siya sa akin at bumulong. You're so pretty Ate Alexa. Bagay na bagay sa iyong suot mo. Napangiti naman ako sa kanyang sinabi. Thank you. Kinuha ko ng bandihadong may lamang kanin at nilagyan ng plato niya. Kumuha rin ako ng itlog at hotdog. Thank you Ate Alexa. You're welcome. Kumain ka na. Damihan mo ha. Tumango lang naman siya saka bumaling sa kanyang plato. Kumuha na rin ako ng kanin saka ulam. Kailangan ko ang heavy meal ngayong umaga dahil feeling ko ang dami kong gagawin ngayon. Silverio Empire. Good morning Don Rafael. Good morning Ma'am Alexa. Good morning Don Rafael. Good morning Mrs. Silverio. Good morning Madam. Good morning po. Batis sa amin ng guard at ibang empleyado habang papasok kami. Medyo nagulat pa nga ako dahil kilala na nila agad ako. Ngayon pa lang ako ipapakilala ni Lolo Rafael. Mukhang kinausap na ni Mark ang ibang empleyado kaya kilala ka na ng iilan at binabate. Nakangiting sambit ni Lolo Rafael habang naglalakad patungo sa elevator. Kaya po pala, nagulat po ako ng batiin nila. Well, maganda na rin ang ginawang yun ni Mark para aware ang iba. Nakakatuwa dahil ginagawa ng batang yun ang temporary niyang trabaho. Napangiti ako. Buti na lang kinausap ni Habi ang kanyang kaibigan. At least hindi ako masyadong maiilang dahil kilala ko ang sekretary ko. Pagdating namin sa floor kung saan ang opisina ni Jovan, sumalubong sa amin si Mark na nakangiting nakatingin sa akin at katapat naman niya si Eva na nakataas lang isang kilay. Nandito palang babaeng to? Akala ko sumama sa asawa ko dahil sekretary niya to. Good morning Don Rafael, sabay na bati nila kay Lolo Rafael. Bumaling naman sa akin si Mark. Good morning Mama Alexa, ngumiti ako. Good morning din Mark. Anyway, Eva, this is Alexa, my grandson. I know her Don Rafael. Siya pong second secretary ni Sir Jovan. Pagputol ni Eva sa sinasabi ni Lolo Rafael. Napangwi na lang ako dahil yun pa rin palang alam niya. Sa kakaloka, pinutol talaga niyang sinasabi ni Lolo Rafael? What? Excuse me Eva, but this woman next to me is my grandson's wife. She is Alexa Jane S. Silverio. Your boss too. Seryosong tura ni Lolo Rafael na siyang ikinagulat ni Eva. Siya po ang asawa ni Sir Jovan? Hindi makapaniwala ang tanong niya, sabay baling sa akin. Matamis naman akong ngumiti. Hindi ko alam kung bakit hindi niya ako gusto ng babaeng ito, pero ngayon na asawa na ako ni Jovan, hindi ako papayag na aangas-angasan niya ako. Yes, kaya habang walang apo ko, siya ang tatayong CEO ng kumpanya at si Mark ang sekretary niya. Pero kahit sabihin ng ibang sekretary niyang trabaho mo pa rin, ay ang paglingkuran siya. Naintindihan mo? Kung may iuto siya sa'yo o kahit si Mark susundin mo, maliwanag ba Eva? Parang maamong tupa naman itong tumango. Now get and give me Jovan's spending scheduled.
Just bring it to the office. Okay po, Don Rafael. Nakayakong sagot niya. Hindi naman na siya pinansin ng matanda at nakangiting binalingan na ako. Let's go, Alexa. Tumango naman ako sa kasunod kay Lolo Rafael. Nilagpasan na namin si Eva at dumiretso sa office ng aking asawa. Pagpasok ay dumiretso si Lolo Rafael sa minisala ng opisina at doon naupo. Mark, nasa iyo na bang kopya ng profiles ng mga board members? Seryosong tanong ni Lolo Rafael. Umupo naman ako sa katapat nitong upuan at naghintay lang sa kung anong sasabihin o ipapagawa nila sa akin. Yes, Don Rafael, may kinuha sa table si Mark tapos inabot sa matanda. Thank you, iho. Tumango lang naman si Mark at hindi na umalis sa gilid ng kinuupuan ni Lolo Rafael. Ngayon ko lang napansin na kapag usapang business o kapag nandito na sa kumpanya, nagseseryoso sila ng bongga. Siguro kailangan ko rin na magseryoso, no? Aklay ka, boss, ganun. Napaayos ako ng upo nang lumingon sa akin si Lolo Rafael. Iha, here, read this to get to know the background of the board members. That's what you do now. I'll just wait for what I ordered from Eva. Kailangan ko malaman ng mga sked ng asawa mo para ma-resked natin. After lunch, I will introduce you to everyone. Tumango naman ako bago inabot ang folder tapos inumpisahan ng basahin. Kalahating minutong lumipas nang pumasok naman si Eva at binigay ang isang folder kay Lolo Rafael. Iyon ang hinihintay nito na sked. Binalik ko ng atensyon sa binabasa. Seryoso ako tinatandaan lahat ng background nila para kapag nakaharap kong mga ito, hindi ako mangangapa. Naging abala kaming tatlo sa loob ng opisina ni Lolo Rafael. Si Mark, meron ding binabasa pero hindi ko alam kung tungkol saan. Matapos kong mabasa ang profiles ng board members, kinuha ko sa table ang folder na binigay sa akin ni Lolo Rafael kagabi. Dala-dala ko ito kanina. Ipagpapatuloy kong pagbabasa tungkol sa kumpanya. Mark, sabihin mo kay Eva, i-order tayo ng lunch. Rinig kong utos ni Lolo Rafael. Okay, sir. Pasimple kong kinuha ang cellphone ko sa bag para i-check ang oras. Mag-aalas 12 na pala. Ang bilis ng oras, hindi ko malang namalayan. Sandali, kanina pa nasa Malaysia si Jovan pero wala pa rin ako natatanggap na tawag o text. Sabi pa niya sa akin kanina, kapag nakarating siya doon, tatawagan niya agad ako. O baka pagod at tulog pa rin hanggang ngayon? Wala nga palang tulog yun nang umalis. Baka bumabawi muna ng pahinga dahil sa susunod na araw marami siyang aasikasuhin. Nagkibit-balikat na lang ako bago nilapag sa center table ang phone. Baka mamaya tumawag o mag-text siya para mas madali kong makita. You bought a new phone, Iha? Nagangat ako ng tingin nang biglang nagtanong si Lolo Rafael. Nakatingin ito sa aking phone na ngayon ay kamamatay lang ng ilaw. Is that you and Jovan? I mean, the one on your phone lock screen. Hindi makapaniwalang tanong nito, sabay tingin na sa akin. Nahihiyang umayos naman ako ng upo. Naku, hindi pa nga pala alam ni Lolo Rafael na binilhan ako ng apo niya ng bagong phone. Ah, yes po, kami po ni Jovan ang nasa screen. Nagpicture po kami nung nasa Subic sa kanyang phone. Saka ito pong cellphone na to, bigay niya po sa akin kahapon. Regalo daw po niya. Siya rin po naglagay ng lock screen at wallpaper. Nahihiya kong sabi. Napasinghap si Lolo Rafael. Gulat na gulat ang reaksyon niya. Tapos, napalingon naman ako kay Mark na umbu-ubo ito. Bumaba ang tingin ko sa hawak niyang bote ng tubig. Mukhang nasamid ito. Okay ka lang, Mark? Nag-aalala kong tanong. Namumulang bumaling naman siya sa akin sa katumangutango. Okay lang ako, Mama Lexa. Nasamid lang po ako. Tumangon naman ako bago bumaling ulit kay Lolo Rafael na nakatingin pa rin sa akin. Wait a minute, Iha. Lilinawin ko lang ang sinabi mo. Tama bang narinig ko na binili ka ni Jovan ng brand new phone tapos nilagyan niya na picture niyong dalawa sa phone mo at ginawang wallpaper? Nagtataka naman akong tumango. Hindi makapaniwala ang naging reaksyon ni Lolo Rafael. Napasa pa ito sa kanyang noo. Saka pumayag siya na magpicture kayo? Sa mismong phone pa niya? Muli akong tumango. Bakit ang weird nilang dalawa? Hindi ko na-gets. Bakit ganito ang kanilang reaksyon? Hindi naman makapaniwalang bumaling si Lolo Rafael kay Mark. Did you hear that, Mark? Yes, sir. Parang lutang na sagot naman ito. Ano bang nangyayari? Bakit ganitong reaksyon nilang dalawa? Binilhan lang naman ako ng phone ni Jovan. Nagpicture kami at ginawa niyang wallpaper yun sa phone ko. Ah, Lolo Rafael, nalilito po ako. Bakit ganyan ang reaksyon niyo? Singit ko dahil takang-taka talaga ako.
Oh, sorry about that, Iha. We just can't believe that Jovan actually bought you a phone. Hindi yun mahilig magregalo at saka ayaw na ayaw niya magpa-picture. Kaya sobra kaming nagulat. What? Ayaw magpa-picture ni Jovan? Pero nang araw na yun siya pa ang nagsabi at siya pa ang nag-insist na phone niya ang gagamitin. Saka sabi mo, Ma'am Alexa, na siya pala talagang naglagay ng wallpaper sa phone mo? Bumaling naman ako kay Mark saka tumango. Hindi pa rin ako sanay na tinatawag niyang ma'am. Sabi ko Alexa na lang kaso utos daw ng kanilang king. Ma'am Alexa, hindi ugali ni King ang ganun kaya. Gulat na gulat kami sa sinabi mo. Wala ngang pakialam sa paligid yun eh. Saka kapag may okasyon na may group picture, ayaw niya. Tapos sa phone niya pa talaga kayo nag-take ng picture? Wow, nakakagulat talaga yun para sa amin. Nakilalang kilala ugali niya. Tumango-tango naman si Lolo Rafael bilang pagsang-ayon sa tinura ni Mark. Yeah, dito nga sa kumpanya na kailangan ng picture niya para sa magazine, sa pilitan pa. Kahit sa mansyon kapag nagkakaroon kami ng family picture, ayaw na ayaw niya. Sobra kong mainis yun. Hindi nga rin ako mabigyan ng regalo ng batang yun. Kaya nakakagulat lahat ng sinabi mo. Malaki na nga pinagbago ng aking apo. Umiling si Lolo Rafael pero may naglalarong ngiti sa kanyang labi habang nakatingin sa akin. Thank you Alexa dahil dumating ka sa buhay namin. Hindi talaga ako nagkamali na ikaw ang magpapabago sa kanya. Look, lahat ng hindi niya ginagawa noon ay nagagawa na niya ngayon. Sana magtuloy-tuloy. Alanganin akong umiti kay Lolo Rafael nang sulyapan ko si Mark ay nakangisin ito habang nakatingin sa kanyang phone. Tila nagte-text. Sa totoo lang, nagulat din ako. Hindi ko naman alam na ganun pala talaga si Jovan dati. Ayaw sa camera, hindi nagbibigay ng regalo, at siya pang naglagay ng picture namin sa phone ko. Pero it's a good sign naman, mas gusto ko yung ngayong Jovan kesa dati. Saktong dumating si Eva kaya natigil ang aming pag-uusap. Dala-dala ng babaeng isang paper bag na in-order niyang pagkain. Nakangiti niya nilapag yung sa center table. Thank you Eva, you may leave and eat your lunch. Thank you sir, excuse me po. Umatras siya bago bahagyang yumuko. Nang dumaan ang tingin niya sa akin ay masama niya kung tingnan sabay ismid. Abat, anong ginawa ko sa kanya para irapan niya ako? May araw din sa akin ng babaeng yun. Maghaharap din kami at tatanungin ko siya bakit ganun siya makitungo sa akin. Wala naman akong ginagawa sa kanya. Tumayo ako para i-prepare ang pagkain na in-order ng babaeng yun. Inasikaso ko si Lolo Rafael. Si Mark naman naupo sa mahabang upuan at doon kumain habang abala pa rin sa kanyang phone. Masayang naging lunch namin dahil nagkwentuhan kami. Muna ni Lolo Rafael ng kung ano-ano hanggang sa matapos at nagbalik pagbabasa na ulit. May mga tinuro pa sa akin si Lolo Rafael na siyang natandaan at nagigets ko naman. Do you understand Alexa? Tumangong ako. Yes Lolo. Good. Aasahan ko na bukas kapag humarap ka sa meeting ay marami ka ng alam Alexa. Opo, bukas gusto kong ipakita mo sa kanila na hindi ka basta-basta, alright? Act like a true CEO. A boss. Don't be afraid of them. They should be afraid of you. They have to follow and believe what you. Hindi natuloy ni Lolo Rafael ang kanyang sinasabi nang biglang tumunog ang aking cellphone. Lahat kami doon natutok ang atensyon. Namilog ang mga mata ko hindi dahil sa tumatawag. Alam ko naman si Jovan yun dahil siya palang nakakaalam ng number ko. Ang ikinalaki ng mga mata ko ay ang makitang nakalagay na name ng caller. Hubby. Oh, it looks like your husband already misses you. Nakakalokong komento ni Lolo Rafael sabay tayo. Napaangat tuloy ako ng tingin sa kanya. Answer it ha. Mark and I go out first to inform each department that we are coming to introduce you as a wife of Jovan and temporary CEO. Tumayo na rin si Mark. Sagutin mo na yan, Mama Alexa. Ayaw na ayaw pa naman ni King na matagal sinasagot ang tawag. Sigurado ako ngayon na kasimangot na yun. Nakangisi niyang turan sabay alalay kay Lolo Rafael. Sige na iha, lalabas na muna kami. Nagmadali silang lumabas na dalawa na hindi malang hinintay ang sasabihin ko. Bumaling ako sa cellphone ko na tumutunog pa rin at sinagot ng tawag ni Jovan. Hello? Why did you take so long to answer my call? Masungit at tila galit na tanong niya sa kabilang linya. Napangwi naman ako. Totoo nga sinabi ni Mark. Sorry, nandito kasi kami sa office mo. Kausap ko sila Lolo Rafael kanina about sa gagawin ko bukas sa meeting. Mahinang paliwanag ko. Narinig ko naman ang buntong hininga niya. Kumain ka na ba? Mahinahon na niyang tanong.
Oo, katatapos lang din namin kumain nila Lolo Rafael. Ikaw ba? Not yet, katatapos lang ng meeting namin. Napakagat ako sa ibabang labi sa katumango-tango. Kumain ka na rin, huwag ka magpapalipas. Nakapagpahinga ka ba ng maayos? I mean, nakatulog ka naman lang ba? Yeah, nakatulog ako ng 3 oras. Nagpa-order na rin ako kay Liam ng lunch namin. Anong ginagawa mo ngayon? Pigil ang ngiting sumandal ako sa kinuupaan ko dahil sobrang lambing ng kanyang boses. Nakaupo, lumabas sila Lolo Rafael. Mamaya ipapakilala nila ako bilang tempo na CEO at bilang asawa mo. I see. Hindi ka ba nahihirapan sa mga tinuturo sa'yo ni Grandpa? Hindi naman, sakto lang. Puro basa pa lang din ang ginagawa ko para may alam ako. Ay, oo nga pala, anong oras kayo nakarating sa Malaysia? Hindi ko alam kung bakit ganito ako umakto ngayon. Parang teenager na kilig dahil magkausap kami ng jowa ko. Mga 4 AM na rin. By the way, wife, do your best and good luck para bukas. I know you can do well being temporary CEO. I will expect good news tomorrow. Ngumiti naman ako tapos umayos na ng upo. Huwag kang mag-alala, Habi. Gagawin ko lahat ng makakaya ko para magampanan ang pagiging CEO habang wala ka. Nangunot ang aking noon nang biglang tumahimik sa kabilang linya. Habi, still there? Tinignan kong phone ko at naka-on pa rin naman ang tawag. Habi? Tumikim ito bago sumagot. Yeah, sorry, may inayos lang. Wife, ibaba ko munang tawag. I call you later. Liam is here. Nautal niyang sambit. Okay. Kumain ka na't magpahinga. Ingat kayo dyan. Thank you, wife. Bye. You're welcome. Bye, Habi. Bye. Huling sabi niya bago nawala ang tawag. Ang weird, bakit biglang nautal yun? Saka wait, OMG, nakakatatlong tawag ba ako ng Habi sa kanya? Hala, nadala ako ng emosyon ko. Nakakahiya. Napatakip na lang ako ng aking muka. Gosh, Alexa, kinakarir mo na talaga ang pagtawag ng Habi sa asawa mo. Matapos namin mag-usap ng asawa ko kanina, sakto namang kumakatok si Mark at sinabing, pinapatawag na ako ni Lola Rafael. Kabado ako kanina sa totoo lang dahil ipapakilala na ako sa buong empleyado ng Silverio Empire. Bawat department talaga pinuntahan namin. Sinamahan talaga ako ni Lola Rafael. Sa totoo lang, nag-aalala na ako sa kalagayan niya dahil hindi naman basta-basta yung pagod dahil kada floor talaga dinadaanan namin. Walang pinalagpas. Kaso makulitang matanda kaya wala na rin ako nagawa pa. Wala naman akong narinig na hindi kaaya-aya kanina habang pinapakilala ako. Lahat may magandang ngiti sa labi. Yun nga lang, baka nung tumalikod ako, doon sila may naging komento. Matapos akong maipakilala sa lahat, bumalik kami sa office ni Jovan. Hindi ko na-meet ang board members dahil kulang daw kaya bukas na lang. Ang ginawa ko na lang binasa kong ibang proposal na nakatambak sa lamesa hanggang sa mag-uwian na. Kinabukasan, 7 AM pa lang nasa opisina na ako. Nagbabasa na ulit ng mga emails at proposal. Actually, maaga kaming gumising ni Lolo Rafael dahil saktong 8 AM ang meeting. Hindi daw ako pwedeng malate dahil ngayon araw din ako makikilala ng board members bilang temporary CEO. Sa totoo lang, nakita ko naman ng iba sa kanila dahil noong sinama ako ni Jovan at ipinakilala bilang photographer ng wine. Sigurado naman na makikilala din ako ng iba doon. Yun nga lang, magugulat sila dahil asawa na ako ng CEO nila. Hindi na isang extra photographer. Kanina pa lang 6:00 tumawag ulit sa akin si Jovan para kumustahin ako at sabihin magiging busy siya ngayong araw. Baka raw hindi niya ako matawagan o matext pero gagawa pa rin daw siya ng paraan para matawagan ako. Bago nga matapos ang tawag ay pinaalalahanan pa niya ako na umaktong CEO at galingan ko raw. Siyempre, gagawin kong sinabi niya. Gusto ko maging proud siya sa akin. Nung sabihin ni Mark na kompleto ng board members sa conference room, ay sabay kaming tumayo ni Lolo Rafael. Huminga muna ako ng malalim bago naglakad. Ready, Iha? Tanong ni Lolo Rafael habang palabas ng opisina. Yes, Lolo. Seryoso kong sagot. Patungo na kami sa conference room. Pagkarating namin sinalubong kami ni Eva. Tumigil kami sa paglalakad nila Lolo Rafael. Good morning, Don Rafael, Sir Mark, and Ma'am Alexa. Napataas ako ng kilay. Bakit nauutal siya at hinuli pa talaga niya akong batiin, Ayaw ba niya akong batiin? Napipilitan siyang batiin ako. Hindi siya sanay na isa na ako sa boss niya. Good morning.
sagot ni Lolo Rafael. The board members are waiting for you too, Don Rafael. Muling sabi ni Eva sabay sulyap sa akin at irap. Laki talaga ng galit sa akin ng babaeng to. Imbis na hayaan ay tinaasan ko rin siya ng kilay. Boss niya ako, baka nakakalimutan niya. Saka napupuno na ako sa pagiging bruha niya na wala naman sa lugar. Tumango lang naman si Lolo Rafael saka nagpatuloy sa paglalakad. Nauna si Mark para pagbuksan kami ng pinto. This is it, Alexa. Kaya mo to. Paghakbang na paghakbang ko sa loob ay naging seryoso na ako. Lahat ay tumayo na pumasok na kami ni Lolo Rafael. Good morning, Don Rafael. Bati nilang lahat. Tumango lang naman si Lolo Rafael saka dire-diretsong naglakad sa bakanting upuan sa gilid. Yung dating pwesto ko noong pumunta ako dito. Good morning to all of you. Seryoso kong bati sa kanila saka tumigil sa pinakadulo ng mahabang table kung saan naupo ang aking asawa. Lahat sa akin napuntang atensyon at tila naguguluhan pa nang makitang sa pwesto pa ng CEO ako tumigil. Who are you? Tanong ng isang matandang babae. Kung hindi ako nagkakamali siya si Mrs. Aquino. Wala siya noong sinama ako ni Jovan dito kaya hindi niya ako kilala. Wait, you look familiar, sambit naman ni Mr. Legaspi. You're Miss Gomez, right? The photographer? What are you doing here? Takang tanong naman ni Mr. Lee. Hinayaan ko lang sila sa mga komento nila. Wait, don't tell me you're Mrs. Silverio? How come? Last time we checked, you're a photographer. Nakataas ang kila na tanong ulit ni Mr. Lee. Nice, matalino nga matandang to. Pero hindi ko gustong ginagawad niyang tingin. Seryoso ko siyang tinignan. I appreciate that you still remember me, Mr. Lee. But I didn't come here to tell you how I became a Silverio. Sarkastikong sambit na siyang kinatigil niya. Napalunok pa ito. That's not my goal here. I'm here to introduce myself. Ladies and gentlemen, I'm Alexa Jane G. Silverio, the temporary CEO and your boss. I am glad to meet you all. Walang buhay kong pakilala sa kanaupo. Napansin kong ngisi ni Mark habang nakatutok sa akin ng kanyang cellphone. Nangunot tuloy ang noo ko pero hindi ko siya binalingan at nakafocus pa rin ako sa mga board members. Ano kayang ginagawa na lalaking to? Nang mapasulyap ako kay Lolo Rafael ay nakita ko din ang ngisi niya. Taas noon lang siyang nakatingin kay Mr. Lee parang proud na proud ito sa aking ginawa. Naalala kong sinabi sa akin kanina ni Jovan. Kailangan nakakatakot ang aura ko saka masungit kapag humarap ako sa board members. Hindi daw dapat ako nagpasindak sa mga sasabihin ng mga ito. Kinuha ko ng folder na nasa ibabaw ng table saka binasang laman nun. Maliban sa pagpapakilala ko sa board members ngayon, may meeting din about sa funds ng kumpanya. May explain sa amin ng CFO o Chief Financial Officer. Let's proceed, Mrs. Aquino. Seryoso at malamig kong tawag dito. Nagmamadali naman tumayong matanda saka dumiretso sa gitna para mag-explain. Walang emosyon lang naman akong nakinig hanggang sa matapos ang meeting. Yun lang naman ang gagawin ko, ang makinig. Saka habang nagsasalita si Mrs. Aquino kanina, pasimple kong pinagmamasdan ng ibang board members. Nakikiramdam, bumalik na kami nila Lolo Rafael sa office. Pabagsak akong naupo sa swivel chair saka pumikit dahil sumakit ang ulo ko doon. Grabe, ang hirap magpanggap ng CEO. Nakarinig naman ako ng mahinang palakpak kaya napamulat ako at nakita ko sa harap ng table si Lolo Rafael at Mark na nakangisi at proud na proud. Good job, Iha. I didn't know you were so good. You were scary earlier and you have the same vibes of your husband when in the meeting. Sambit ni Lolo Rafael. Ngisi-ngisi ito, napailing lang ako sa kangumiti. Sa totoo lang, sinusunod ko lang naman ang kanilang tinuro sa akin. Yeah, feeling ko kanina kasama ko si King. Hindi ko inaasahan na sasagutin mo ng pabara si Mr. Lee. Gusto ko matawa sa naging reaksyon niya kanina. Supalpal siya eh. Actually, bida-bida talagang matandang yun. Ayaw rin namin ni Liam dun. Anyway, you're good in English ha? Nagulat ako sa pasabog mo. Kakaibang aurahan mo kanina. Pasadong-pasado ka bilang CEO. I'm sure your husband is very proud of what you did earlier in the meeting. Mamaya tatawag na yun. Nakangising tura naman ni Mark. Napailing na lang ako. Hindi agad yun makakatawag kasi busy nga daw siya. Pero masaya ako dahil nalagpasan kong kauna-unahang meeting. Nagawa ko ng maayos ang trabaho at hindi napahiya ang aking asawa. Ipagpatuloy mo lang, Iha. Tama lang din ang ginawa mo kanina. Dapat may takot sila sa'yo at sundin nilang utos mo. Dahil ikaw ang boss. O siya, kumain na muna tayo. Ako'y nagugutom na. Tara sa ibaba, may restaurant sa gilid ng building. Masarap daw ang pagkain dun.
Iyaya ni Lolo Rafael. Tumangon naman ako sa katumayot kumuha ang aking sling bag. Sa totoo lang, ginutom ako sa nakakalokang meeting na yun. Ganun pa lang pero para na ako maubusan ng utak eh. Paano pa kaya sa mga susunod na araw? Good luck na lang talaga sa'yo, Alexa. Kinagabihan, kalalabas ko lang ng banyo na tumunog ang aking cellphone. Napangiti ako at excited na kinuha sa side table ang phone ko. Huminga muna ako ng malalim bago sinagot ang tawag ni Jovan. Hello? Wife? Nahigit kong aking paghinga dahil napakalamig at gwapo ng boses ng asawa ko. Isa pa, na-miss ko siya. Maghapon kami naging busy na dalawa at ngayon lang ulit siya tumawag. Kamusta? Nakauwi ka na? Nautal kong tanong, kaya napakagat na lang ako sa aking ibabang labi. Hanggang ngayon talaga hindi pa rin ako makapaniwalang may asawa na ako. Wala nga ako naging boyfriend pero nagka-instant husband ako. Yeah, kararating lang namin ni Liam. Anyway, congratulations. Nakita kong ginawa mo kanina. I'm so proud of you, wife. What you showed at the meeting was great. Hindi ako nagkamali. Sabi na nga't kayang-kaya mo eh. Nanguntang noo ko sa kanyang sinabi. Nakita? What do you mean, hubby? Nagtatakong tanong. Ay, napapadalas ang pag-i-English ko ngayong maghapon. Mark sent me your video earlier while you were in the meeting. Nakita ko rin ang ginawa mong pagsagot kay Mr. Lee. Good job, wife. Napamaang ako. Video? Biglang pumasok sa aking isip ang eksena ni Mark kanina. Napansin ko nga na nakatapat ang phone niya sa akin. Gosh, bakit hindi ko kaagad naisip na vinivideohan niya ako? Yun palang pinagkakabalahan niya sa buong meeting. Loko yun ah. Hindi man lang sinabi sa akin. Baka mukha akong ewan sa video tapos sinend niya. Hindi ko alam na vinivideohan pala ako ni Mark. Sagot ko na lang pero ang totoo pinagsasampal ko na sa aking isipan lalaking yun. Gusto ko yung ginawa mo. Ibang Alexa yung nakita ko kanina. Ituloy mo lang yan, wife, para sundin at respetuhin ka nila. Natutuwa akong nakinig ka sa akin at sinunod mong aking mga instructions. Napangiti na ako tapos pabagsak na huminga. Buti naman na tamang ginawa ko. Sobrang kaba ko kanina sa totoo lang. Don't be nervous. Anyway, ibababa ko ng tawag, wife. I still have a lot of unfinished work. I just brought the others to do it at home. Tumawag lang talaga ako para marinig ang boses mo at batiin ka. Take a rest now. I know you're tired. Good night, wife. See you soon. Umayos na ako ng upo. Sige, bago mo gawin ang ibang trabaho mo, kumain ka muna, okay? Saka huwag masyadong pilitin kapag nakakaramdam ka na ng sobrang pagod. Ipahinga mo rin ang katawan mo at baka magkasakit ka naman. May ilang linggo ka pa naman dyan sa Malaysia. Narinig ko mabigat na buntong hininga niya sa kabilang linya. Actually, minamadali ko ng lahat dito, wife. Para makauwi ka agad. Hindi ko kaya magstay ng 3 linggo dito. Kaya hanggat maaari kung kaya kong tapusin ng 1 linggo, gagawin ko. Sumeryoso naman ako dahil hindi ko nagustuhan ng kanyang sinabi. Don't tell me, magdamag ka nagtatrabaho. Jovan, hindi magandang abusuhin mong katawan mo. Huwag ka magmadali, baka ano pa mangyayari sa yung ginagawa mo eh. Dapat nakatulog ka at least 6 to 8 hours. Baka magkasakit ka niyan. Pagtapos mo kumain at maligo, 1 oras ka lang mag-work then magpahinga ka na. Bukas naman ulit. Seryoso kong sambit. Paano kung magkasakit siya? Walang mag-aalaga sa kanya doon. Si Liam busy din. Pero kailangan ko madaliin ang lahat para makauwi na ako, wife. Don't worry about me. Sanay na ako sa ganito. Hindi mo ako masisisi, hubby, kung mag-alala ako sa'yo. Paano kung magkakasakit ka na hindi mo pa natatapos ang trabaho mo? Di mas lalo kang mas matatagalan. Saka iba na ngayon, hubby. Hindi na pwede yung ginagawang nakasanayan mo. May asawa ka na nag-aalala para sa'yo. Saka priority mo sarili mo. Bakit mo ba gusto mong agad umuwi? Ako naman ang, because I miss you. I miss you, wife. Napamaang ako sa kanyang sinagot. Tila ako natulos sa kinaupuan. Bigla nang bumilis ang tibok ng aking puso. My day is not complete when I don't see you or even talk to you. Irritable ako at hindi makapag-focus dahil ikaw ang laging laman ng isip ko. I'm looking for your presence. That's why I want to finish my work here so I can go home. Kapag katabi kita, nagiging kalmadong katawan at isip ko. Ikaw ang pahinga ko, Alexa. Alam mo ba yun? And I think, mahal na kita. Dahil sa sinabi ni Jovan, ito na kayang simula para magkaaminan na ang dalawa sa tunay nilang mga nararamdaman? Ano kayang mangyayari kay Alexa na lubhang ikakabahala niya? Yan ang ating aalamin
sa susunod nating kabanata.